Hi guys, papunta kami ngayon sa Dairy Queen. Ayun na, nandito na kami sa Dairy Queen. Yung 4 na blizzard. 4 na blizzard, ang init kasi. Pause nga kami ngayon eh. Kahit naka-aircon eh. Something any flavors? Okay. Cookie butter. Bagong flavor sa Blizzard. Superman cake batter cookie. Ikaw nga, ganun ka rin. Pakita mo sa vlog. Ay. Yan na guys. 4 na Blizzard. May kasama pang price yan. Kasi mahaba biyahe, mga 5 minutes. Kaya kailangan ko. Yan guys, yan ang aming dinner. Kadarating lang nila. Hindi na nakapagantay na makakain ng hapunan. Nagaan na sila. Kumakain na si Jonas na ano eh. Treat ni Jonas yan eh. Thank you. Tinatry ko ngayon yung grilled shrimp. Mas masarap sana ito ko yung prawn. Kaya lang wala eh. So grilled shrimp, babrush ko lang siya ng garlic butter. Tapos lalagyan ko ng keso sa ibabaw. Hanggang sa mag-melt. Tapos iihawin ko lang ng mabilisan. Kaya lang matrabaho siya. Dahil nga maliliit. Kailangan mo siya ibuka na ganito. Tatanggalin mo yung pinaka-vein niya. Tapos ibubuka para pag inihaw siya, sa gitna yung pinaka-palaman, yung keso. So ito pala guys yung garlic butter. So garlic, butter, lemon pepper, paprika, tsaka salt. Tapos lagyan ko ng konting parsley. Tapos minelt ko lang siya. So ito yung i-spread dito. Drisa lang. Kasi ito pala yung cheese, hinalo ko to, yung Eden, shredded at saka yung mozzarella. Madali lang siya kapag itatap mo, pero matrabaho yung pagbuka kasi nga maliliit yung hipon ko. Madali lang to kung malalaki. Yan. Tapos tap mo lang ng ganun yung cheese sa ibabaw. Yan, tapos ready na yung ihaw. Kasi ito saglit lang naman ihaw to dahil shrimp mabilis maluto. Pero pag inihaw ko siya, lalagyan ko ng foil yung pinaka-griller. Para may pangsapo dun sa mga magme-melt na cheese at saka butter. Yan. Marami-rami pa to. Yun o, alas 8 na trip pa rin yung araw. Yan yung inihaw. Slowly naluluto na ilalim. Ngayon. Sarap ng amoy. Lalo kung sariwa yan. Oo nga eh. Tsaka yung malalaki talaga. Pero kasarapan lang yan. Yung malaking makunat masyado eh. Tapos yung sa IKEA. Sarap yan. Wala na tayo ng yung curant, yung pula. Ay, hindi pala. Ano ba yun? Hindi siya curant. Tsaka ito. Haluan mo lang. Lingonberry, tsaka yun. Kain tayo guys. Lagyan ko ng konting chili flakes para may konting anghang. Lagyan dyan. Hatiin yun eh. Vigilant as the number of overnight residential break-and-enters increase. The last several weeks, police received more than 30 reports from homeowners who have been victims of residential break-and-enters. Most have occurred between 11 p.m. and 7 a.m. while the victims were asleep. In many instances, it is believed the thieves entered homes by cutting through the screens of unlocked windows and in some cases through unlocked doors. Police. Seryoso ka? Nanonood siya eh. Hindi, mga balita, ang dami na naman kasing Kahit sa radyo, sinasabi ngayon yung Magdoble ingat, mga tiga dito sa Calgary. May mga nagtatry talagang magbukas ng mga pintuan, ganyan. Break-in, dami. Few weeks lang. 2 weeks, 30 report. 30 report. Na nag-break-in. Tapos yung mga, yung mga ninanakaw nila, sabi doon sa radyo na, kasi pag mapasok sa trabaho, yun yung tumatanda na radyo na na balita, hindi na music eh. Ang ganda naman yung kasi mas informative ba? May nahuli na nagbebenta ng mga gadgets kasi
Kahit yung mga PS, mga Xbox, mga cellphone, kinukuha nila. Lahat ng pwede. Tapos binibenta nila sa mga pawn shop, ganyan. Para pass cash, parang ganun. Kaso mga, mga pawn shop, minsan nire-report din talaga nila yan eh. Pero na lang siguro, hindi naman lahat. Siguro may mga tumatanggap din ng mga nakaw na ganun. Saka ang hirap niya, nakakatakot din kasi okay lang sana kung nanakawan ka lang eh. 'Di ba? Pero kung gawan ka pa ng masama. Yung isa sa balita, nagising siya, may dalawang nakamaskara, tapos sabi sa kanya, maglabas daw ng cash. Wala naman daw siyang cash. Pinagkukuha daw yung mga alahas, relo, lahat ng mga pwedeng kunin sa kanila. Pati mga cellphone. Nakakatakot, 'di ba? Sabi nga, hindi kaya kagad nakatawag ng yung isa naman mag-boyfriend. 911, hindi. Oo, mag-boyfriend sila, kakatok. Middle of the night, kumatok. Naglalaro sila ng PlayStation. Pagkakamali, malaki raw yung boyfriend niya. Pagkakamali niya, binuksan. Pineper spray yung mukha niya. Ayun lang. Tapos, in-hold up na sila. Kaya sabi yung ganun, huwag ka basta magbubukas ng pinto eh. Ayaw mo na. Lalo pag late na sa gabi. Kasi kung wala naman kayo na-expect na ibang tao at yung lahat ng family nyo yung nasa loob na ng bahay. Huwag na kayo magbubukas. Kasi iba nagtatry silang buksan kung hindi nakalaki yung mga pinto. Oo, nakalimutan. Ako, sinisigurado ko yan eh. Bago. Lahat tayo, actually. Pagka sa gabi, check harap at likod kung nakalak. Tsaka may mga extra locking system kami na nilagay. Kaya medyo matigas-tigas. Babaklasin niya muna yung yung hamba o yung yung pinaka-square ng pintuan. Bago siya makapasok. Wala kailangan yung doble ingat sa hirap na rin siguro na sitwasyon ng buhay. Pero hindi tamang dahilan yun para marami, diba? Meron pa akong napanood ayun ang mabigat kasi 'di ba nga tayo, 'di ba, yung may mga rules na catch and release ng mga liberal. Pag mga bata hindi ganun karamihan ng mga nagnanakaw, mga minor. Lalo diyan sa may bandang Ontario. Dahil yung isa nakita may Lamborghini na puti siya. Ginawa nila, tinry nilang nakawin. Nung nanakawin, may baril yung yung may-ari. Pero yung baril niya, hindi yung illegal. Siya, hunting gun siya. So, rifle. Pinaputukan niya. Nagtakbuhan yung 4. Nahuli ngayon ng mga polis. Kaso pati yung may-ari, chinarge. Dahil nagpaputok siya ng baril. Sabi ko nga, bakit ganun? Hindi mo naman binaril yung Tsaka pangatong batas kasi, kumbaga, protektahan mo lang yung sarili mo tsaka yung pamilya mo, di ba? Tapos lalo ganun, kumbaga, papasukin ka na or nanakawan ka na. Bakit hindi mo alam kasi kung anong gagawin sa'yo nun eh. Pero mo, kagaya ng dati, may nauso yung carnapping sa Ontario, tapos siniship nila sa Africa yung mga sasakyan. Sa container van. Kalahin mo sabi nung chief of police ba yan? Yung ilagay na lang sa harap yung susi. Para hindi na raw kayo... Sa harap ng pinto. Kumbaga pagpasok mo, dapat ang nakabungad na yung susi na sasakyan. Para daw hindi na... Anong batas yun? Saktan, diba? Anong kalokohan yun? Siyempre, pinaghirapan mo yan eh. Ikaw, nagtatrabaho ka para magkaroon ka na, makapagpundar ka ng magandang ng mga kasangkapan mo, gamit, maging komportable yung buhay mo. Tapos sila, mga kabataan na gustong magkapera, na mabilis, imbis na pumatas. Imbis na magtrabaho at gagawa ng mga ganun. Siyempre, ikaw, lalabang ka. Kagaya ko, kunyari, magbe-breaking dito. Hindi ako papayag na ganun-ganun lang. Siyempre, kahit ano na mangyari, di ba? Tsaka yung kumbaga yung response ng katawan mo, di ba? Kumbaga adrenaline rush. Oo, tsaka yung instinct mo na protektahan mo yung pamilya mo. Gagawin mo at lahat eh. Andun yung halo yung takot, mo nun. Tsaka yung panggigigil mo na siyempre, lalabang ka. Hindi mo na minsan maiisip na ano bang gagawin ko. Hindi eh. Automatic yun eh. Ang isip mo, protektahan mo yung sarili mo at pamilya mo. Ibang-iba yung batas nila rito na yun yung ayoko dito eh. Kumbaga yung
yung safety mo. Although safe naman talaga sa Canada kumpara sa mga ibang bansa, kaya lang hindi pa rin mawawala na may mga ganun, di ba? Lalo na ngayon, tumataas na yung mga crime rate nila. Dati, yung mga ganyan, wala kang maririnig na ganyan na wala kang masyadong balita na diba? ganyan. Bihirang-bihira. Ngayon, in few weeks lang, 2 weeks, 30 report na. Report. Dito lang yun sa Calgary. Dati, hindi mo maririnig ganyan eh. Iba nga, di ba? Iniiwan lang yung sasakyan nakabukas eh. Naiiwan nila. Yung iba, nag-auto-start nila. Kaya minsan, sususiyan nila dahil walang auto-start. Ugali ko rin dati yun. Nag-auto-start lang, nag-start lang pag winter. Oo. Simula nung nauso yung ganyan, hindi na po pwede. Kaya mati kailangan ng auto-start talaga para mas safe. Ang hirap ng ganun eh. Kasi, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, di ba nga, kaya tayo nandito para magtrabaho. Lalo na tayo mga immigrant na nagsakripisyo para makapunta rito sa bansa na to, tapos magtrabaho, makapagpundar, mabili mo yung mga gusto mo sa buhay. Siyempre, paprotekta mo kung ano meron ka, di ba? Tsaka yung pamilya mo, sabihin na iba, kikitain mo naman yung mga, mga nanakawin sa iyo. Sabihin mo na nakawin, walang problema ron eh. Kaso, hindi mo na maalam kung ano yung nasa utak nung pumasok sa loob ng bahay mo eh. Hindi mo alam kung yun lang ba yung kailangan nila, mamaya gusto nila torturing kayo, pagtrepan kayo, mga addict wala, di ba? Or pumatay, di ba? Hindi mo masabi. O dahil alam na may tao, imbis na magnakaw lang, para walang witness, napatayin na lang. Mahirap yung ganun. Siyempre, or saktan yung pamilya mo. Lalo na tayo mga Pilipino, sanay tayo sa mga ganun yung nababalita natin sa Pilipinas na pamilya, nilooban, minasakit, ganyan. Hindi mawawala basta sa sistema natin yun eh. Kahit na nandito tayo sa ibang bansa, yung pagiging alertness natin, yung pagiging, yung natin sa Pinas. Yung advance mag-isip sa mga ganung bagay, hindi mawawala yun eh. Di ba sa Pinas nun, automatic yun, bago matulog, check nyo yung gate, nakalak. Check nyo lahat yan. Pinto, nakalak. So, ganun din dito. Lalo pa ngayon sa mga ganyang bali-balita. Nakakatakot din kasi hindi mo masabi na imposible yung mangyari. Malaki yung possibility. Hindi mo mawawala yung pangamba mo eh. Ang the best lang talaga diyan, yung laylo ka. Yung parang yung pamumuhay mo simple lang. Hindi kayong mayabang na kailangan meron akong Tesla, ganyan, meron akong ganito, malaking bahay ko. Yun yung mga nagiging target nila eh. Hindi naman sila tumatarget sa mga kagaya namin ng mga nakatira lang sa duplex, ganyan, yung mga nakatira lang sa town house. Tinitira niyan mga malalaking bahay. Yun ang kaganda actually dito sa community namin. Kagandahan, hindi nawawala ng tao sa labas. Yun pa. Kahit madaling araw yan, may mga naglalakad dyan. Mahilig maglakad kasi yung mga Indiano. Pa lang, diba? Pag misa may pasok ng morning, ang alis ko rito, mag-aalas 5. May nadadana ako mga nagwo-walking dyan, nagja-jogging. Tapos, kumbaga di ka mag-aalala ba na, minsan, hating gabi na kasi bukas ang bintana namin pag gantong oras. Mayroon ko may mga naglalakad-lakad pa. Active yung mga tao dito. Tapos, pag minsan kasi, alam mo naman, yung mga katanghalian, alam na yan, mga nasa trabaho. Marami rito, mga sa likod namin, mga diyang gumagawa, mga lolo't lola na nilalakad-lakad yung mga apo nila dito. Yung nakagandaan kasi hindi sobrang tahimik yung community, kaya hindi ka mangangamba na Tsaka kumbaga, mga lalaman lang kapag may iba. Kahit sabihin mo hindi mo ka-close yung mga kapitbahay. Magkakalala puno yung kalsada yung kalsada ng yung harapan ng mga nakapark, ganyan. Hindi nawawala. Tsaka yung mga dumadaan-daan. Isa rin yan, advantage din minsan. Minsan advantage din talaga. Tapos lalo sa mga ganyang pagkakataon. Tsaka yung balita na yun, yung mga report mostly northwest tsaka southwest. Yan. Yun yung mga tahimik kasi na community. Tinatarget nila talaga eh. Northwest at southwest. Pag may pinipick up nga kaming halaman kung doon pupunta, sobrang tahimik. Wala ka talaga halos makita. Maganda kasi masarap yung ganong tahimik eh. Kaya lang minsan may advantage nga gaya sa ganyan na nauuso yung mga break-in. Mahirap din yun. Mga ganon eh. Well, kami happy na rin kami dito sa lugar natin. Parang medyo nasa Pilipinas ka ng konti.
Marami mga bata, naglalaro. Maupo ka lang dyan sa harap namin, sa may hagdan. Madalas kami dyan naupo kasi nga, malilibang ka habang napad mo halaman, after magdilig, pulang kami dyan. Kasi makikita yung mga bata, nagbabike, balik-balik yan. May mga, yung mga galing doon sa bus stop. May bus stop kasi dito naglalakad na, pauwi na. Ay, nakakalibang din. Tsaka pag nakita nila, babati rin naman sila. Pero pinaka the best na solusyon dyan is i-consider nyo na check-in yung mga bintana nyo. Kasi sa bintana sila, alam nyo naman dito sa atin, malalaki yung mga bintana. Doon sila dumadaan. Tsaka hindi ba gaya sa Pilipinas na may mga grills, di ba? Dito kasi wala, kaya mahirap na. Kaya lock nyo yung mga bintana nyo, tapos yung mga... Kung makakabili kayo ng mga extra lock do sa pintuan nyo. Tsaka yung mga security camera, yung mga... yun pa. Security camera. Importante yun. Malaking bagay yun kasi kagaya namin, ilan yung nasa harapan namin tsaka sa likuran. Nagsisend ng notification yun kapag kaya kahit nasa gabi. Nakikita namin yung yung surrounding. Hindi man, nare-record siya pag may mga mga movement. So nakikita namin. May notification na dumaan. Kahit nga yung mga rabbit nakikita. Nakikita mo dyan na nagtatakbo sa labas. Ay, yun yung mga suggestion lang namin. Tsaka yung medyo konting lay low tayo doon sa mga sa mga sasakyan natin, kung ano yung meron kayo, yun na lang, huwag ng bagay, kanya-kanya tayo ng buhay. Oo, nasa sa kanila naman yun. Basta maging maingat lang. Maging maingat talaga. Tsaka hindi pa-improve yung natin yung economy, tsaka yung mga nangyayari, pa-worsen nangyayaring mga kriminalidad, dumadagdag kasi mga tao, di ba? Hindi natin alam kung ano yung mga nila. Kahit sa labas mga bata nga, sinasabi na pag naggaan sila bus, lalo si Jones pag ginagabi, magdoble ingat kasi may mga nangyayari din talaga. Sa C-Train, na yun pa. Crime sa C-Train. Kanina lang, di ba, may nireport yung nanghihipo sa C-Train. Oo. Ano siya? Hindi ko alam kung itim o Indiano o ano Hindi masabi ko. Kasi dark yung skin niya tapos naka-shades So, ano na siya, wanted na. Hinahanap na siya ng mga polis. Dapat lang. Kasi delikado. Ang daming estudyante kasi sumasakay. Mga estudyante babae Umihipuan Mga kabataan talagang yan ang nila. Yung mga hindi pa nagdadrive. Ayan. Tsaka na-shock yung mga kabataan. Diba? Kagaya ng babaeng Indiana. Trauma yun Ginanon nung diba? Dinokdok siya rin sa may waiting station nung nung tren Kasi si Jonas alerto kapag may muntik lumapit sa nakaraan, di ba? Oo. Akala daw niya, naka-ready na siya Susuntokin daw siya kaya naka-ready na siya. Sabi, pag ganun, tulak mo na kagad. Iwasan mo na, tulak mo na. Inabangan, tinignan lang niya, pero hindi niya pinhalata na. Kasi marami rin nangyayari sa train station ng mga stabbing Oo. Kaya mga ganun, hindi mo alam kung sasaksakin ka. Tulak mo na, sabay takbo na. Hindi mo naman kailangan makapag... Kaya kahit pa paano, iwas na gabihin sa daan. Hindi rin natin masabi. Di ba yung mga experience din ni Ate Carol sa trend, di ba? Nakakatakot din mga kwento niya Kaya buti nga si Jonas, kahit pa paano, yung mga tropa niya, mga nakasasakyan. Pagka umalis naman sila ng gabi, kampante kami kasi may sasakyan, hindi sila marami sila. Hindi na sila yung isa, dalawa lang. Marami lang. Si Jeremy, pag dumadalaw naman sa kaibigan niya, minsan nag-sleepover na lang or hinahatid namin. Kesa magagabihin siya ng gusto. Kahit malalaki na yung mga anak namin pa rin kami dyan. Kumbagay, kailangan. Lagi pa rin check. Minsan maliit ng konti si Jonas. So, asan ka? Hindi dahil sa kami, yung sobrang overprotective, pero Siyempre, kailangan din natin ng sanay kami na may oras pag dumating ng ganito, lumagpas ng oras o ano oras na, wala pa. Uso yan, tawagan kami. Kaya nga tayo may telepono di ba? Tama. Hindi ba lagi kong sinasabi? Kaya nga kayo may telepono para tawagan. Pag nakita na nila yun, dahil nila tumatawag.
Pag di nila sinagot siya, yari sila sa Pag nakamisa kasi, di ba, alam niyo mga kabataan ngayon, di ba, mga naka-silent ang telepono minsan. Pag gano'n na, manda na kayo. Parang may nakita nga ako sa Facebook eh. Maghapon, magdamaghawak nung bata yung cellphone. Pero pag yung magulang yung tumatawag, hindi sumasagot. Ganun talaga. Ay, no. Sa akin, hindi pwede yun. Kailangan sumagot. Sermon ka pagdating. Yeah. Ay, naka. Yun lang naman guys. Na-share lang naman namin yung mga taga dito. At kahit saan man, doble ingat tayo. Para sa pamilya natin yan. Kailangan natin mag-iingat. Tsaka, ayun, secure nyo lagi yung bahay nyo. Dahil pinaghirapan natin yan, pinundar natin yan. Mga sasakyan, bahay. Kaya sana maging safe tayo lahat. Ingat. Paano guys? Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.